Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-jannatu wan nar. Sumunod na usapin, awalu thalathatin yadkuluna al-jannata. Ang unang tatlong tao na papasok sa paraiso. Ibig sabihin, yung tatlong uri ng tao na unang papasok sa paraiso. So inulat ito ni Imam at-Tirmidhi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannata." Pinakita daw sa kanya ang tatlong uri ng mga tao na papasukin sa paraiso. Una yung shahid, yung shahid sa labanan ito, shahid ma'araka. Kasi meron pa ibang shahid, di ba? So, ang konteksto dito yung shahid ng ma'araka sa labanan. Oh, karamihan mga sahaba din. Wa afifun mutaaffif. At yung dalisay at disente. Dalisay at disente. Wa abdun asana ibadatullah. Wa nasaha mawali. Sa dalawa na, di ba? Yung shahid, yung disente, at yung alipin na pinapainam ang kanyang pagsamba kay Allah at tapat sa kanyang mga amo. So, yung shahid, yung disente, at yung alipin na mahusay sa pakikitungo sa kanyang mga amo. At syempre, mahusay sa pagsamba kay Allah. So, napakainam na nabanggit dito yung afif at mutaaffif, yung disente. Disente at yung kumbaga disiplinado. Kasi sa lahat ng mga virtue, yung ito yung kumbaga underappreciated yung pagiging disiplinado ng tao. Diba? Sa kanyang ugali. Madalas pinupuri yung tao matapang, masipag, pero yung pagiging disiplinado, lahat yun mapupunta na sa kanya sa totoo lang magiging katangian niya rin yun kung siya ay disiplinado. Kung disiplinado ka, magiging matapang ka rin. Kung disiplinado ka, magiging masipag ka rin. Kaya mahalaga yung usapin na ito ng disiplina. Yung sa English, diligence. At ito yung pagiging afif at mutaaffif, yung pagiging disente. At kumbaga disiplinado. Hindi ka nagpapaapekto sa emosyon. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, 'di ba? Marami ng masasamang tao. So nararamdaman mo yung mga mararamdaman mo sa ginagawa nila sa iyo. Masasaktan ka, malulungkot ka, pero bandang huli ang desisyon mo hindi nakasalalay sa damdamin mo. Kung ano yung pinakamagdudulot sa iyo ng pakinabang at pinakamag-aalis ng pinsala. Kaya palagi natin nababanggit yung narcissistic projection, 'di ba? May kaharap kang narcissist, bintang sa'yo ng bintang ng kung ano-ano, gawain niya naman. O kapag disiplinado ka, makakaramdam ka ng sakit Pero dahil alam mo na ang narcissistic projection actually pag-amin yun sa parte nila Kung ano yung gawain nila, inaamin nilang ginagawa nila pero ibibintang sa'yo. Ibibintang sa'yo. Di sa ganung paraan, hindi ka na magre-react. Hindi ka na magre-react. Kaya mo na silang sayangin yung oras nila sa kanilang mga pagsisikap na baluktutin ang katotohanan. Hayaan mo lang sila na kumbaga huwag kang magre-react ng hindi rin maganda. Kasi pwede mo naman sapakin pwede mo sipain, pwede mong patayin. Pero ang iniisip mo yung pinakamalinis na maigaganti sa kanila, inshallah. Hindi yung mapapahamak ka rin. Hindi yung mapapahamak ka rin. So napakainam na nabanggit dito yung disiplina. So dito sa usapin na ito, yung sumunod na nababanggit, tatlo lang ito wala na masyadong binanggit na detalye.
Pero makikita natin yung kainaman nga ng tatlo na ito. Yung shahid, maraming mga hadith tungkol dito at yung, disiplinado na bihirang mabanggit pero napakahalaga, disiplinado at disente. Yun din, yun pala, magiging kabilang sa bakit napakainam na ugali itong pagiging disiplinado at disente. Kasi yung tao na ganito, 'di ba, magiging taglay na rin yung iba pa mga ugali na kapuri-puri sa mga tao, eh. Katapangan, kasipagan, at pinakamahalaga rito, nagdudulot siya ng ginhawa sa kanyang kapwa. Kasi kapag ikaw disente, kapag ikaw disiplinado, ibig sabihin hindi ka namiminsala sa kapwa mo. Hindi ka namiminsala, hindi ka walang hiya, hindi ka walang hiya, hindi ka buraot, hindi ka gumagawa ng ikapipinsala ng kapwa. At siyempre magdudulot ka rin ng ginhawa sa kapwa. Dahil disente ka, 'di ba? Disente ka, kumbaga gentleman ka. Oh, matulungin ka sa kapwa at meron kang iba't ibang mga katangian na magdudulot sa iyo na magdulot ng ginhawa sa kapwa, inshallah. So napakaganda nito. Afif at mutaafif kabilang sa papapasukin sa paraiso. At pangunahin na ugali ng Muslim, inshallah, lalaki man o babae. Sumunod, dukulo usatil mu'minin al-jannata. Pagpasok ng mga makasalanan na mga Muslim sa paraiso. Si unang usapin dito, ikhrajuhum minan nari wa idkhaluhumul jannata bisyafa'a. Yung kanilang pagkakahango mula sa impyerno at pagpapapasok sa kanila sa paraiso dahil sa syafa'a, dahil sa pamamagitan. So, ibig sabihin nito, ang mga makasalanang Muslim na ibig sabihin, kinamatayan nila yung pagiging makasalanan nila. Namatay sila na makasalanan. Namatay sila na makasalanan, na hindi sila nakapagtauba. Papasok sila sa impyerno at doon sila dadalisayin. Pero kung sila ay namatay na hindi nag-shirk, hahanguin sila mula sa impyerno at papasukin sa paraiso at magiging dahilan nito, isa sa mga magiging dahilan nito, yung syafa'a, yung pamamagitan. Iniulat Imam Muslim mula kay Abu Sa'id al-Khudri, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wala yahyun. Yung mga papasok sa impyerno na sila ay mananahan dito sa impyerno, hindi raw sila mamamatay dito. Hindi raw sila mamamatay, pero hindi rin sila nabubuhay. So nandun sila sa paligid o nandun sila sa pagitan ng dalawa na ito, ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin, ang bawat sandali ng pananatili ng mga nasa impyerno, nakaranas sila ng sakit o ng mga experience na mararanasan ng namamatay dito sa mundo. At ano ba nararanasan ng tao kapag siya ay mamamatay? Makaranas siya ng sakit, di ba? Sakit, matinding sakit sa katawan. Bawa yung nabaril o yung namamatay sa matinding sakit. Diba, grabe yun. Mga inatake sa puso, matinding sakit yun. Yung mga namamatay sa mga cancer, yun, nakaranas sila ng ganong katinding sakit. So, ganun din mangyayari sa mga tao sa impyerno. Paulit-ulit yun. Mga nasusunog, paulit-ulit. Siyempre, bukod doon, nga palagi natin nababanggit, ang daranasin ng mga tao sa impyerno ay hindi lamang physical na sakit, pati psychological. So, nandun yung kanilang pagsisisi, galit, kalungkutan, at iba't iba pa. Maghahalo-halo yun. Maghahalo-halo sa kanilang katawan. So, ganun yung kanilang kalagayan. Nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Tingnan nyo na lang naghihingalo, di ba? Yung naghihingalo. So, parang hirap na hirap siyang huminga. So, ganun din. Mararanasan niya yung ganung hirap. Yung nalulunod, maranasan nila yung ganung hirap. Na sila nga ay hindi mamamatay pero hindi rin sila exactly nabubuhay. Kasi patuloy silang pinapatay, kumbaga pinaparanas sa kanilang sakit
ng kamatayan habang sila ay nandun sa impyerno. Walakin nasun asabat humun nar bidunubihim aw qala bi khatayahum. Pero meron daw mga tao na inilagay sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan at dahil sa kanilang mga pagkakamali ayon sa iba pang mga ulat. So ito yung mga nakapasok sa impyerno hindi dahil sa shirk, pagkus ay dahil sa kanilang kasalanan na hindi nila napagtaubahan at namatay sila. Faamatathum imatatan. So dun sa impyerno, sila ay dudulutin na mamatay ng isang uri ng kamatayan. Kasi yung papatayin sila doon, mamamatay sila. Na katulad lang din ng mga mararanasan nung iba pang mga nasa impyerno na kuffar at musyrik. Faamatathum imatatan o imatatun faamatathum imatatun hatta kanu fahman. So dudulutin daw sila na paulit-ulit na mamamatay hanggang sa sila daw ay magiging faham, yung uling. So magiging uling sila doon sa impyerno. So ito yung mga hadith, isa sa mga hadith na naglilinaw ng kalagayan ng tao sa impyerno. So pag nasunog yung balat nila, at sa tindi ng init na yun, pati kaloob-looban ng kanilang katawan masusunog din. Kasi ganun yung uling eh. Yung uling. Kaya siya nagiging ganun kasi meron ding pressure na nabubuo dun sa ulingan. Kaya pating loob niya na natutusta, kumbaga nagiging uling na rin. Nagiging uling. Pero kagandahan sa uling dahil pure carbon na siya, konstanta yung apoy niya kasi. Yung temperature niya. Hindi katulad ng panggatong. Minsan liliyab ng malakas, minsan mawawala. Kasi yung panggatong na kahoy, may iba pang nilalaman eh. May tubig at iba pa. Pero yung coal, charcoal, panggatong na ano na talaga siya, pure carbon na siya halos. So kapag naging faham na raw sila, naging uling. Udina bisyafaati faji'a bihim dabairun. At kapag naging uling na sila, pahihintulutan na magkaroon ng pamamagitan para sa kanila. Hindi na binanggit dito kung sinong mamamagitan para sa kanila. Pero maaring ibang tao ang mamamagitan para sa kanila. At sila daw ay kukunin ng grupo-grupo. Grupo-grupo. Fabathu ala anharil jannah. At sila daw ay palalapitin na doon sa ilog malapit sa paraiso. Maring ito ng ilog na tinatawid ng kantara. Papasok ng paraiso. Sumakilat sasabihin sa kanila, ya ahlal jannati afidu alayhim. Sabihin doon sa kanila o tungkol sa kanila. O mga tao ng paraiso, buhusan ninyo sila ng tubig. So di ba dinala sila doon uling. So iuutos ni Allah doon sa mga tao sa paraiso. Ba nga yung mga nagsyafa'a para sa kanila, yung mga kakilala nila na nauna nang nakapasok sa paraiso. Hahanapin sila. Ganoon. So buhusan daw sila ng tubig. At kapag nabuhusan na sila ng tubig, fayambutuna nabatal jannati takunu fi hamilis sail. Kapag nabuhusan na sila ng tubig, sila daw ay magiging katulad ng mga buto, mga binhi ng halaman na tutubo sa yung putik o lupa na iniwan ng ulan o ng baha. Kasi yung lupa na yun actually pagka, 'di ba, pag bumaha galing sa bundok, pababa ng kapatagan, may iwan yun na lupa. Usually matabang lupa yun eh. Matabang lupa. Kaya yun din yung kagandahan sa pagbaba ng
ng ulan, ng baha galing sa bundok. Pagka naiwan yun sa kapatagan yung lupa na yun, matabang lupa yun. So yun yung tataniman na naman nila bandang huli ng palay at iba't ibang mga ah, halaman. Kasi mayaman sa mga ano yun eh, sa mga organic na materials yung mga lupa na yun na nanggagaling sa baha na naiwan doon sa kung saan sila naipon. At gayon din sa isa pang hadith, iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Jabir bin Abdullah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqwaman yakhrujuna minan nari yahtarikuna o yuhtarakuna fiha." Meron daw mga tao na ilalabas. May grupo ng mga tao na ilalabas mula sa apoy na dati silang sinusunog dito sa impyerno. Ila darat wujuhuhum hatta yadkhuluna al-jannata. At doon sa apoy, nasunog na yung kanilang mga pagmumukha, yung kanilang mga muka. Pero kalaunan ay papasukin sila sa paraiso. Papasukin sila sa paraiso kung di sila nag-shirk o nag-kufur. Wa haula'i alladhina yukhrajuna minan nar wa yadkhuluna al-jannata yusammihim ahlal jannati bil jahannamiyin. So itong mga tao raw na ito napapasok sa paraiso matapos na sila ay mailigtas mula sa impyerno at papasukin sa paraiso nga. Tatawagin sila ng mga taga-paraiso bilang jahannamiyun. Hindi magiging ano nila, pagalan. Mga taong, mga taga-impyerno. Jahannami. Jahannamiyun. Mga taga-impyerno. Eh, syempre, ando na sa paraiso yun, wala nang ano yun, wala nang magiging negative na kahulugan yun. Kumbaga magiging karangalan pa nga yun para sa kanila eh. Jahannami yun. Baka mamaya pag nandun sa paraiso, di ba? Sila pa yung mahilig magkwento dun kasi pero mo nandun ka sa paraiso tapos dumaan ka ng impyerno. Tatanungin ka ng mga taga-paraiso, ano ba nangyari dun? Kasi di naman nila naranasan yun, di ba? O, ikaw yung bida sa kwentuhan doon. O, sa impyerno, ganito, ganyan, ganyan. Nakita ko si ganito doon. Nako, kawawang kawawa siya doon. Kikwento mo lahat ng mga ano, lahat ng mga nasaksihan mo. O maaring makakalimutan na rin nila eh. Makalimutan nila experience nila kasi sa paraiso nga, wala ka ng ano dun, di ba? Wala nang lungkot. Eh baka pag maalala mo pa yung oras mo, panahon mo sa impyerno, malulungkot ka. Posible rin, wala ka nang maaalala pagdating mo doon sa ah, paraiso. Pero nga, ang tawag sa kanila, Jahannami yun. Pero ano ito eh, magiging badge of honor pa ito eh. Kumbaga, para kang ano nito, Scout Ranger. Dumaan ka sa matinding pagsubok pero alhamdulillah napagtagumpayan. Yun din iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yukhraju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." So yung mga syafa'a na magpapasok sa mga tao sa paraiso mula sa impyerno, yun din yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyin. At sila ipapasok sa paraiso at tatawagin sila niya Jahannamiyin. Kaya nga, syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang magiging dahilan. Pero maaaring mangyayari din na may syafa'a yung pagkaraniwang tao. Katulad yung mangyayari sa mga syahid. Yung mga syahid ma'araka, pwede sila magsyafa'a para sa kanilang mga malalapit na kamag-anak. At iniulat din mula kay Jabir, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nari bisyafa'ati ka'annahum sa'arir." Nito mga tao daw na ito ay palalabasin mula sa apoy yung sa pamagitan ng syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ng sa'arir. Yung sa'arir na ito, nagtanong yung mga sahaba radiyallahu anhum kung ano itong sa'arir na ito. Sabi niya,
at dagabis. Yung dagabis, isang uri ito ng pipino na yung shape niya pahaba. So ganun yung kalalabasan nila. Sunog na sunog sila. So ganun yung kahihinatnan nila. Masyado silang liliit o masusunog kapag sila ay naging mga uling na lamang doon sa impyerno. Waliyadu billah. Pero bandang huli nga, actually mga panahon na inilagi nila dito sa impyerno, yun nga maaaring makakalimutan na nila yun kasi nakatikim na sila ng ligaya. Nakatikim na sila ng ligaya ng paraiso. Wala na silang kumbaga ipapangamba o anumang kumbaga damdamin pa doon sa kanilang pinagdaanan doon sa impyerno. Ganyan din iniulat ni Imam al-Bukhari, yukhraju qaumun minan nari ba'dama massahum minha safaun. Ilalabas daw mula sa impyerno yung isang grupo ng mga tao matapos na sila daw ay haplusin ng safa. Yung nga yung matinding parusa sa kanila. وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلَ الْجَنَّةِ jahannamiyin. At pagpasok nila sa paraiso, tatawagin sila ng mga tao sa paraiso bilang mga jahannamiyon. At hindi niniulat ni Imam Muslim, niulat ito ni Abu Hurairah. So yung bahagi ng hadith na ito, hatta idha faragallahu minal qada'i bainal ibad wa arada an yakhrja wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar. Matapos na maghatol si Allah sa kanyang mga alipin at nanaisin na niya na palabasin mula sa impyerno ang sino mang kahabagan niya. Amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushriku billahi shay'an. Amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana la yushrika billahi shay'a. Kapag gugustuhin na ni Allah na palabasin na sa impyerno, yung gusto niyang palabasin, utusan niya yung mga anghel na palabasin mula sa apoy ang sino mang hindi nagtambal kay Allah ng anuman. So ito na, ito yung magiging qualification. Yung hindi nag-shirk kahit kailan. Maring meron siya kasalanan, pero dahil hindi siya nag-shirk, kahabagan siya ni Allah. Mimman arada an yarhamahu. At sino man nakahabagan ni Allah. Mimman yaqulu. So ito na, iba-ibang grupo ng mga tao. Hindi nag-shirk o sino man kahabagan niya. Pero syempre, para magiging karapat-dapat ka sa habag ni Allah, hindi ka rin nag-shirk dapat. Wa mimman yaqulu la ilaha illallah. At sino mang nagsasabi ng la ilaha illallah, fayarifunahum finnar. At makikilala nilang mga tao na ito sa impyerno. Biruin niyo yun, di ba? Ilang bilyong tao yung nandun sa impyerno. Patong-patong na sila siguro doon. At naabo na ang iba sa kanila. Pero makikilala pa rin sila ng mga anghel. Yarifunahum bi'atharis sujud. At ito pala yung palatandaan, kaya madali silang makikita ng mga anghel. Makikilala sila ng mga anghel sa pamamagitan ng athar, ng bakas ng sujud. Ibig sabihin, napaka-importante pala talaga ng sala. Di ba? Sa araw ng paghukom, itong unang-una na tutuusin. At bandang huli, sa impyerno, yung palalabasin ni Allah sa impyerno, yung mga nagsasala din. Kahit makasalanan ka, basta lagi ka nagsasala. Kabilang ka doon sa ililigtas ni Allah mula sa impyerno. Palalabasin ni Allah mula sa impyerno para papasukin sa paraiso. Kasi doon ka makikilala Doon ka makikilala. Paano pala yan kung yung tao nga, hindi nga nagsishirk, oo. Pero hindi rin naman nagsasala. O di wala siyang bakas ng sujud. Napaka-importante. Napaka-importante ng sala sa banalan. Yung nga, bukod doon sa hadith. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sala. Tunay ng kauna-unahan na tutuusin sa alipin ni Allah sa araw ng paghuhukom yung sala. Ito rin yung magiging dahilan na pagkakaligtas niya mula sa impyerno. Yung nga sa impyerno, ta'kulunan naru
min ibni Adama illa athar sujud. Kakainin daw ng apoy ng impyerno yung buong katawan ng tao. Liban na lang doon sa marka ng sujud, doon sa tao na yun na pumasok sa impyerno pero siya ay mananampalataya. Haramallahu alan nari an ta'kula athar sujud. Ipinagbabawal ni Allah sa apoy na kainin nito, lamunin nito anumang marka o bakas ng sujud sa tao. Fayakhrujuna minan nari wa qad imtahashu o ihtaraku. At palalabasin sila mula sa impyerno matapos na sila ay masunog o matupok. 'Di ba yung sa ibang ulat kanina naging uling na sila. Faisabbu alaihim ma'ul hayat. At ibubuhos sa kanila ang tubig ng buhay. Ibig sabihin magdudulot na mabuhay sila. Fayumbituna minhu. At dahil dito tutubo sila mula doon sa uling na yun na natupok. Na yun nga sa ulat kanina, parang pipino na mahaba. Ganun na lang kaliit sila. Kama nabatat alhabba fi hamilis sail. Katulad ng kung paanong tumutubo ang binhi sa lupa na iniwan ng baha. Alhamdulillah. So, napakarami ng mga hadith na ito tungkol sa pagpasok ng mga tao sa paraiso matapos sila'y dumaan muna sa impyerno. So, napakamahabagin ni Allah. Subhanallah, napakamahabagin ni Allah. Pero syempre, bagaman ganitong kalagayan, di ba alam natin, wag na nating hangarin na dumaan muna ng impyerno, di ba? Huwag na tayo magbakasakali. Siguraduhin na natin didiretso tayo ng paraiso, inshallah. Huwag na natin isipin, may pag-asa naman eh. May pag-asa naman, kahit mapunta sa impyerno, may pag-asa. Sino sasabi sa'yo? Years ka daw. Yun ang nagtitiyak sa'yo na palalabasin ka sa impyerno. Kaya kung mapasok ka man doon, ilang milyong taon ka kaya doon, di ba? Kaya isang segundo ka lang doon, ayaw mo ayawan mo eh. Huwag na lang. Kaya sikapin natin makapasok sa paraiso, inshallah, ng dire-diretso, inshallah. Kung magagawa pa nga natin yung wala ng pagtutuos eh. Papasok tayo sa paraiso, di ba? Wala ng pagtutuos. Kasi mahirap din yung mismong araw ng paghuhukom eh. Paano pa kaya impyerno? Mismo, alhamdulillah. Sa tutuloy natin to, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.